tayo'y di na nagkita. Magandang araw po sa inyong lahat, mga giliw naming tagapakinig. Narito po ang karugtong ng kasaysayan na itinampok namin sa linggong ito, dito sa ating dulang. Luha. Ay, ang lakas-lakas pa rin ng ulan. Baha na naman ang kalsada. Ay naku, basang-basa na ang suot ko. Kung hindi lang talaga dahil kay Rudy hindi pa ako lalabas ng grocery. Kaya lang, kawawa naman si Rudy kung mag-isa doon sa paradahan ng tricycle. Paano na ba ito? Basang-basa na ako talaga. Ay naku, Rudy. Kung hindi lang ikaw ay nag-iisa doon, talagang hindi ako lalabas ng ganito kalakas ang ulan. Ha? Nasiraan po tayo. Ano? Nasiraan ang tricycle? Paano ngayon ito? Paano ko masusundo si Rudy? Paano? Hindi mo pa kayang gawin ng paraan, kuya? Kahit turuan kitang magtulak ng itong tricycle? Pasensya na pero kailangan ninyong bumaba. Tuminto ang makina oh. Ayaw na umamtan, nalabigan niya ang makina. Anak naman ng patingo. Kung kailan ka nagmamadali, ano pa nga bang gagawin ko? Kundi bumaba. Di bali, malapit ng paradahan ng tricycle kung saan naruroon si Rudy. Ha? May tricycle na tumarating. Kuya! Pagipara yung tricycle nga, kuya. May dumarating eh. Ilipat mo ko doon, kuya. Ito pala ang bayad. Sa inyo na po ang sukle. Salamat. At may dumaang tricycle. Sa bagay, malapit na. Pwede nang lakarin ang paradahan. Kaya lang, basang-basa na ako sa tubig ng ulan. Oh, ayun na si Rudy. Nakaupo. Mamang driver, para na po at tatawagin ko po yung kasama ko. Ayan, nakita na ako ni Rudy. Rudy! Halika na! Bakit ba kasi ang tagal-tagal mo? Saan ka ba nagpunta? Pasensya ka na. At nasiraan yung tricycle na sinakyan ko. Mabuti nga lang at may dumaan na Sige. tricycle dito. Sakay na. Umusog ka para makaupo pa ako. Sige. Umusog ka pa nang masyadong masikip eh. Dudugutin ko pa itong cellphone ko. Mamaya mo na sagutin yung tawag sa iyo. Hindi pwedeng hindi ko sagutin ito eh. Baka customer ito. Baka si Carla itong tumatawag. Hello? Oh, nasan ka? Si Carla nga. Bakit wala ka dito sa bahay? Umuwi ka na dahil mag-isa lang ako dito. Natatakot akong matulog na mag-isa sa apartment na to. Naku, sweetheart. Bababa na ako dito. Ano? Bababa ka? Akala ko ba uwi ka sa bahay ninyo? Oo, sana. Kaso biglang tumawag yung suki ko eh. May pinapagawang sasakyan yun. Sayang naman yung kikitain ko kung pakakawalan ko. Hindi bale, pag may mga nakikita na kong mga tricycle. Sige, at paparahin ko na itong tricycle para makapapana ako. Para, dito na ako. Bakit ganon? Ako na nga ang kasama. Pero iniwanan pa rin ako sa loob ng tricycle. Gaano kaimportante ang tumawag na yun sa kanya para iwanan ako na mag-isa sa loob ng tricycle na nasa kasagsagan pa naman ng malakas na ulan. Ay, ito na pala yung bahay namin. Kuya, para na!
Fred, naririto ka sa bahay? Anong ginagawa mo dito? Naku, basang-basa ka. Saan ka ba galing at masyado kong ginabi? Ha? Oo. Masyadong malakas ang ulan. Nagpahinto ka pa sana ng ulan bago ka umuwi. Hindi ko babanggitin ang tungkol kay Rudy. Teka, bakit narito ka sa bahay? Dinadalaw ka syempre. Kaso biglang bumungos ang malakas na ulan kaya hindi na ako nakauwi. Ikaw, bakit ngayon ka lang nakauwi? At mabuti pa ganito. Pumasok ka muna sa kwarto mo at nang makapagpalit ka ng damit. Tulog na si Carla. Samantalang ako, hindi ako dalawin ng antok. Hindi pa maganda yung pakiramdam ko. Dahil siguro dun sa naabutan ako ng ulan kanina. Ika nga, gigisingin ko siya. Sweetheart. Sweetheart. Tutulog ng tawi. Nangiisturbo ka pa. Masamang pakiramdam ko eh. O ano nga yun? Ano ka ba naman? Masama ang pakiramdam ko kaya kailangan kong uminom ng gamot. O di kumuha ka ng gamot. Ito naman alam mo na nga ang pagod ang tawi. Utusan mo pa ako. Hindi naman kita uutusan. Ano ko ba naman? Uubo ka pala Di ka man lang lumayo. Doon ka nga sa kabilang kwarto. Haawaan mo pa ako niyan Si Bunat, ubulong naman ito eh. Kahit na. Kung nahawaan mo ako, paano ako makakagala? Mga kaibigan ko, baka lalayo nila ako dahil iisiping may sakit ako. Kakaharap ba ako sa kanila kung uubo ako sa harapan nila? Mas mahalaga pa bang mga kaibigan mo kaysa sa akin? Pwede ba? Huwag kang magdrama dyan. Kalalaki mong tawi, ang arte-arte mo. O ano pa ginagawa mo? Doon ka na matulog sa kabilang kwarto. Dahil bukod sa mahahawaan mo ako ng uboy, maiisturbo mo ako sa pagtulog ko. Visit. Ang ganda-ganda naman dito at ang tahitahimik pa. Napakagandang tanawin dito Nagustuhan mo ba? Oo, ang totoo nga niyan Pangarap kong manirahan sa tulad ng lugar na ito. Napakatahimik at napapalibutan pa ng mga puno at halamang namumulaklak. Parang paraiso ang dating. Pwede ka namang mamalagi dito hanggat gusto mo Ano? Pwede ba yun? Kung ikaw siguro ang may-ari ng resort na ito, pwede ang sinasabi mo. Ako naman talagang may-ari ng resort na ito Ano? Ikaw Natuto ko na yatang maging mayabang. Sakit talaga ng ulo ko. Napakainit pa ng katawan ko. Trangkaso yata ito Andiyan ka na pala. Bakit ngayon ka lang? Ikaw ba nagpunta? Pwede ba? Pagod ako. Pagod ka. Saan ka ba napagod? Wala ka namang trabaho Wala nga akong trabaho. Pero alangan namang magkukulong ako sa apartment na to. Lalo nga't may sakit ka. Baka mahawa pa ako sa'yo. Trangkaso nga ako Kailangan nandito ka sana. Nagugutom ako pero wala akong makain. Wala kang makain dahil tamad kang magluto. Sweetheart naman.
Mahirap pang intindi nung gusto kong sabihin sa'yo. Siyempre, kailangan kita. Masyado ka namang makasarili. Sarili mo lang ang iniintindi mo. Sweetheart, ako pa ngayon ang makasarili. Samantalang may sakit ako eh. Ito nga oh, hinit ng katawan ko. Pumirmi ka naman dito sa bahay para asikasuhin mo ko. Magpakasal na kaya tayo para... Magpapakasal tayo? Ilang beses ko bang sasabihin sa'yo, hindi pa ako handang magpatali. Maganda ba ang opisinang ito? Anong ginagawa ng opisinang ito sa resort na ito? Commercial resort kasi ito. Kaya kailangan talaga ng opisina para sa iba't ibang mga transactions. Tulad ng mga bibisita, ng mga tauhan na nagpapanatili ng kalinisan ng resort, mga gardener na nagtatanim ng iba't ibang halaman at nag-aalaga dito. Meron na ring restaurant na nangangailangan din ng atensyon. Ang ibig mong sabihin, dito ka na magtatrabaho? Iiwanan mo ng talyer ni Rudy? Hindi, doon pa rin ako magtatrabaho. Maliban lamang kung tatanggalin ako ni Rudy. Pero hindi pa dito ka na mag-opisina. Gusto mo bang magalit sa akin ng mga trabahador dito? Kung dito na ako magtatrabaho, mawawalan ng trabaho ang manager dito. Eh bakit mo ko inililibot dito? Wala lang. Para lang malibang ka. Halika sa banda doon. At mayroon pa akong ipapakita sa'yo. Oh, teka lang ha. At sasagutin ko lang tong cellphone ko. Hello? Pare, nasan ka? Naririto ako sa resort. Bakit? Anong ginagawa mo dyan? Na ipanalo mo na ba ang mahala ng itay mo sa'yo? Oo. Baka gusto mong pumunta dito. Naririto si Melba. Gusto mo ba siyang kausapin? Hindi na. Akala ko kasi nasa talyer ka eh. Mag-ikusul sana ako na ibigay ang cellphone kina inay. Nasaan ba kasi ang cellphone mo? Nalobat pare, hindi ko na i-charge. Teka pare, okay ka lang ba? Nasaan ka ba ngayon at pupuntahan ka namin ni Melba? Kasama mo pala si Melba. Huwag na. Isa pa, tagkasulog naman ito eh. Di bale, mamaya naman eh, mapupulitas na yung cellphone ko. Ako na lamang tatawag kina inay. Nag-iisa ka lang. Magmula nang tayo'y di na nagkita, nadama Oh, nag-enjoy ka pa rin ba? Oo naman. Ang ganda-ganda dito. Masarap mag-opisina dahil kitang-kita ang mga nakapaligid ng mga halaman. Dahil panay salamin ang dingding ng opisinang ito eh. Teka, sino ba yung kausap mo kanina? At parang narinig ko yata ang pangalan ko. Si Rudy. Si Rudy? Bakit hindi mo ibinigay sa akin ng cellphone? Niyaya mo rin sana siya dito. Inaanyayan ko siyang pumunta dito. At sinabi ko pang kasama kita. Pero, Pero ano? di ba na lang pag-usapan natin? Halika sa banda ron. At maganda doon. Oh, sige. Halika. Ano? Maupo ka dyan. Ha? Teka, pang-boss ang upuang ito eh. Oo. Pang-boss ang upuan yan. At gusto ko, dyan ka maupo dahil ikaw ang magiging boss dito. Paano ako magiging boss dito? Hindi ko naman pag-aari ang resort na ito eh. Magiging pag-aari mo kung tatanggapin mo ang iniaalok kong pag-ibig sa'yo.
Sa iyo ang resort na ito? Oo, alam din ito ni Rudy. Ano? Ang totoo niyan, kailan lamang may panalo ng itay ang mana niya. At ito nga, sa dadalawa nga silang magkapatid, pero pinag-awayan pa ang lupang ito. Kaya dinala sa korte, at ito lamang nakaraang linggo, nalaman ang resulta. Makikihati sa beach resort na ito ang itay, dahil anak din siya ng lolo ko. At dahil wala ng itay, kaya ako ang nag-iisang tagapagmana nito. Dahil nag-iisa nga akong anak. Ikaw lang ang tanging mahal ko sa buong buhay kong ito. Pag-ibig ko'y tanging ikaw lamang, sa puso ko'y nag-iisa ka lang. Oh, inay, kayo pala. Masyado yata kayong ginabi. Ano po? Kaawaan ka ng poong may kapal, anak. Ay, hindi pa pala tumitigil yung ubo mo. Oo. Eh, Inabihan niyo sana ako na darating kayo para nasa lubong ko kayo sa paradahan ng tricycle. naiwan ko kasi yung cellphone ko sa bahay. Kaya hindi na kita natawagan. Ilagay mo na sa ref tong mga dala ko para hindi agad masira. Ano bang mga ito? Inay? Nag-harvest kasi ang itay mo ng gulay. Kaya dinalhan na kita dito. Si Carla pala. Natutulog pa ba? Wala pa po siya. Hindi pa dumarating. Ano? May sakit ka na nga eh. Nagagawa pang umalis ng bahay. Saan daw ba siya pupunta? Sa bahay daw nila. Baka magalit na naman sa kanya si inay. Kung sasabihin kong pumunta sa mall. Ay, nako. Ang babaeng yun, hindi na tumitigil sa pagpunta-punta ng mall. Abay, sa kanya naubos ang kinikita ng talyer mo ah. Nay, hayaan natin siya doon sa masaya eh. Ganon. Doon siya masaya. Ikaw, masaya ka ba sa ginagawa niya? Nay, ano naman kayo eh. Pag mabuti pa, pakilagyan na lamang sa rep yung mga dala ninyo tsaka umuwi na kayo. Baka mabutan pa kayo ni Carla. Mag-aaway na naman kaming dalawa. Teka nga muna. Pinapauwi mo na ba ako? Ipinagtatabuyan mo na ba ako na ina mo? Hindi naman ho sa ganun. Gusto ko lang hong makapagpahinga. Sino ang mag-aalaga sa'yo dito? Wala ang Carla na yon. Kung gusto mo, mamanhikan na tayo. Nag-iisa ka lang. Magmula Kanino mamamanhikan? Sina Rudy at ang kanyang ina. Mga giliw naming tagapakinig, sundan bukas ang huling yugto ng kasaysayan na itinampok namin sa linggong ito dito sa ating dulang. Luha! Mga nagbibigay buhay sa ating dula ay sina Mayra Abrehal Narnola, Susan Madigdeng, Robert De Guzman, June Cabato, Emma Dalope, Andrea Solar, Ami Diaz, Jonathan Bravo, at si Oscar Ora. Technical Supervision at Musika, Oscar Ora. Nilapatan ng tunog ni Robert De Guzman, Willie Francisco. Sa panulat at direksyon, Eva Alcoriza. Inihahandog sa inyo ng F3 Recording Studio para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas.
Bombo Radio, Philippines. Mga alaala nating di malilimutan, kay sarap ng ating suyuan. Lagi kong natatandaan, maligayang